Good morning mga kapatid. Good morning po sa ating mga kapatid, lalo na sa atin pong mga kapatid na nanonood dyan sa online, sa Bacoor, Canubing Dos, Buklod Bahayan, Minuyan Proper, sa Villamoson, Zambales, at sa DQ1 and 2. Mapagpalang umaga sa inyo mga kapatid na naririyan sa lugar na nabanggit ko. Ang pagpapala ng ating Panginoon ay sumainyong lahat. Hallelujah! Hallelujah. Sa umagang ito, ang salita ng banal na kasulatan ay magtuturo sa atin kung paano manatiling matatag sa pamamagitan ng pananampalataya. Hallelujah. Our Bible message and title sa umagang ito ay pinamagatan ko po siya na There is resilience in hope despite challenges. There is resilience and hope despite challenges. O may katatagan at pag-asa sa kabila ng mga hamon sa buhay. Amen po ba mga kapatid? Kasi kabi-kabilaan po ang nangyayari sa ating bansa. May lindol sa ibang panig ng ating mundo. May bagyo at kung ano-ano pang mga pangyayari sa ating bansa. Lalo na yung issue sa flood control. Hallelujah. But still, God is good. Amen? God is good. At ang araw na ito ay ginawa ng Diyos upang magsaya tayo. Hindi para malungkot sa mga bagay na ating natutunghayan na nangyayari sa ating bansa. Although hindi natin pwedeng ipagkibit balikat ang nangyayari sa ating bansa. Talagang nakalulungkot. Sabi nga ng iba, nakapanginginig ng laman yung nangyayari. Sobra. Sobra. Di ba? Pero sa tulong ng ating Panginoon, mapalad pa rin tayo. Lahat tayo nandito ngayon, naglalaan ng ating sarili, naglalaan ng ating time para sa kanyang kapurihan. Purihin ang Diyos sa umagang ito. Our main Bible text ay matatagpuan po natin sa Nehemiah chapter 8, verse 10. Sa Good News Translation, sabi rito, Now, go home and have a peace. Share your food and wine with those who don't have enough. Today is holy to our Lord, so don't be sad. The joy that the Lord gives you will make you strong. Sabi rito, the joy that the Lord gives you will make you strong. Sa magandang balita, Biblia, umuwi na kayo at magdiwang. Kumain kayo at uminom ng bagong alak. Bigyan ninyo ang mga walang pagkain at inumin sapagkat ang araw na ito ay banal para kay Yahweh. Kaya, huwag kayong malungkot. Ang kagalakang dulot ni Yahweh ang magpapalakas sa inyo. Tayo po ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, kami po ay lumalapit sa iyo ng may pagpapakumbaba, Panginoon. Inaamin po namin, Lord, na ang bawat isa sa amin ay hindi perpekto. Marami kaming mga pagkukulang, marami kaming mga kasalanan na nagawa sa iyong harapan. May mga bagay kaming na-neglect, Panginoon, sa aming mga ministeryo at sa aming katungkulan sa inyo, Panginoon, bilang mga tinawag mo, O Diyos. Kaya humihingi kami ng tawad, humihingi kami, O Diyos, ng paglilinis sa lahat ng uri ng karumihan na meron kang nasusumpungan sa aming mga buhay. Dakilang Diyos, gawin mo pong karapat-dapat ang bawat isa sa amin sa araw na ito, Panginoon, sa aming pakikinig, O Diyos, sa mensahe mo sa araw na ito, Panginoon. Pagpalain mo, O Diyos, ang bawat isa at ang tunay na kagalakan na nagmumula sa iyo at ang tunay na diwa ng pagdiriwang na sinasabi sa aming Bible passage ay mangyari sa aming mga buhay, Panginoon. Magkaroon ito, O Diyos, ng tinatawag na spiritual renewal sa amin pong mga buhay. Hayaan mo, O Diyos, na sa umagang ito ang pakikipisan ng Banal na Espiritu
ay amin pong maranasan sa aming mga buhay, sa aming mga personal na buhay. Pagpalain mo maging ang aming mga kapatid na nanonood dyan sa online, Panginoon. Hindi po imposible, hindi po hadlang ang distansya, Panginoon. Subalit, alam namin ang lahat ng bagay ay pwedeng mapangyari sapagkat kayo ay Diyos na makapangyarihan. At kaya mo, O Diyos, pagpalain ang aming mga kapatid na nanonood dyan sa online, Panginoon. Sa inyo ang lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kunting backgrounding lamang po, mga kapatid. Sino ba si Nehemiah according to the Bible? Si Nehemiah po ay isa lamang po siya sa mga Jewish leader during that time ng 5th century BC at nung panahon po na yon ay nung sinakop ng Babylonian Empire ang Jerusalem ay nagpangalat po ang mga Israelita sa iba't ibang panig ng daigdig. At si Nehemiah po ay isa siyang matatawag nating highest ranking official sa palasyo ng hari, ni Haring ang pangalan niya ay Artaxerxes, ang hirap banggitin. Artaxerxes. Oo, ayan po. Artaxerxes. Ayan po. Mahirap pong banggitin yung mga pangalan nila. So dito po, isa siyang hari ng Persian. At sabi dito, siya ay highest ranking official ng hari. Kumbaga, ang role niya po rito ay cupbearer. Ibig sabihin, kapag sinabi po na cupbearer, siya po yung tagapag-abot ng cup of wine o anumang mga uri ng inumin sa hari. O kumbaga sa panahon natin, sa Malacanang Palace, kapag ka ikaw ay pinagkatiwalaan ng presidente na tagapaghatid ng pagkain, lahat ng bagay na dadalhin sa presidente, katulad ng inumin at pagkain, siya po muna yung unang titikim kung yun ba ay may lason o wala. Kaya kung may lason po, siya po yung unang malalason. So ganun po katindi yung kanyang role sa palasyo ng hari na hindi ka basta-basta pagtitiwalaan ng hari nang ganun-ganun na lamang kung ibig sabihin napakalaki ng tiwala sa kanya ng hari o ng presidente, di ba? Na siya yung nag-screening ng mga dinadalang pagkain papunta sa hari, tinitikman niya ito kung safe ba at hindi mapapahamak ang hari. Ganun po yung kanyang rules. At sabi dito, ganun pa man, sabi according to the Bible, siya po ay may katungkulan during that time. At yun nga po, nagpangalat po ang mga Israelita dahil po sa kanilang pagtalikod. According to the Nehemiah chapter 1 verse 8 to 9, ang sabi doon ni Yahweh kay Moses, kapag ka ang bayang ito na aking pinili, sabi niya, ay magkasala at tumalikod sa akin, magpapangalat sila sa iba't ibang panig ng bansa. At ganun nga po ang nangyari. In verse 9, sabi naman doon ni Yahweh, ngunit kung ang bayang ito na aking pinili, sabi niya, ay manumbalik sa akin at sumambang muli bilang kanilang Diyos, kahit nasa dulong bahagi sila ng lupain, ay titipunin ko sila at upang ibigyan nila ng karangalan. So, ganun po ang pangako ng Panginoon according to the Nehemiah chapter 1 verse 8 to 9. So, dahil nga po ganun po ang nangyari, pinahintulutan ng Lord na sila ay magpangalat during Babylonian Empire na nabihag po sila at nasira po ang wall ng city of Jerusalem. Sabi doon, labas-masok ang kaaway, ang enemy sa kanilang bayan. At isang araw, nakarating kay Nehemiah ang balita mula sa kanyang kapatid na si tingnan ko lamang po. Ng kanyang kapatid na si Henena. Hindi ako nagkakamali. Hanani. So,
Nabitaan niya kung ang ginagawa ng mga dayuhan na nakatira sa labas ng bayan, na malapit sa bayan ng Jerusalem, yung mga dayuhang nakatira doon. Nakita na witness ni Hanani kung ano yung ginagawa sa mga Israelita na kababalik pa lamang mula sa kanilang pagkaka-exile sa Babylon. So, ang ilan ay nakauwi, ang iba hindi pa. So, may ilan na mga nakabalik, ngunit hindi sila makapanirahan ng matiwasay doon sa kanilang bayan, sa bayan ng Israel, sapagkat tinutuya, pinagtatawanan sila ng mga dayuhan na nanunuluyan po doon sa labas, malapit sa bayan ng Israel. So, ganun po yung na-witness ni Hanani. Kaya, ibinalita niya ito sa kapatid na si Nehemiah. At nung natanggap po ni Nehemiah, yung balitang ito sa kanyang kapatid, napaiyak siya, lumuhod siya sa lupa at umiyak. At dahil po doon, grabe yung iyak niya sa nabalitaan niya na ginagawa ng mga kaaway, ng mga ibang tao, sa kanyang mga kababayan, na tinutuya at parang inaalisan na ng karangalan yung kanilang mga kababayan, ng mga dayuhan. At nahabag siya bilang isang leader, bilang isang Jewish leader, nahabag siya. At dumating nga po sa point in chapter 1, Nehemiah chapter 1, na dumulog siya sa Panginoon. Nanalangin siya, sabi roon, nag-ayuno at nanalangin siya. Araw at gabi siyang nananalangin. At tinugon naman siya ng Panginoon. Isang araw, habang nag-aabot siya ng cup of wine sa hari, napansin ng hari na siya ay malungkot. Sabi ng hari, bakit malungkot ka? Ngayon lamang kita nakitang malungkot. At sa tingin ko, wala ka namang karamdaman. Sabing ganon ng hari. Iyon po ay tapos na siyang mag-prayer and fasting nung humarap siya sa hari. Tapos, sa takot niya sa hari, nung sinabi ng hari na, bakit ka malungkot? Samantalang nakikita ko naman na wala ka namang karamdaman. Ang tugon niya sa hari, nalulungkot po ako sa nangyayari sa bayan na pinagmulan ng aking mga ninuno. Wasak na wasak po ang bakuran ng aming bayan na pinagmulan ng aking mga ninuno. At halos walang makapamahay. Lahat ng bahay, lahat ng pintuan ng bakuran ng Jerusalem, sabi niya ay wasak. So, sinabi niya. So, tinanong siya ng hari, anong sagot ng Diyos sa iyong panalangin? Sumagot naman siya, sabi niya, ang sabi ng Diyos, sabi niya, ay magpaalam ako sa inyo. At alam niyo po, wala pong hesitation nung binanggit ito ni Nehemiah sa hari, instead na pipigilan siya kasi malaki po ang katungkulan niya eh. Hindi siya pwedeng mawala ng matagal kasi siya yung tagapagsilbi sa hari. Pero nung sinabi niya po yung kanyang hinaing kung bakit siya nalulungkot, sabi niya, pinayagan siya pero may kondisyon. Pero gaano ba katagal? So, bagamat hindi po nakatalado kung ilang araw o ilang buwan o ilang taon ang pinagpaalam niya, pero sabi doon, pinayagan naman siya. At hindi lang po yun, bunga nung kanyang pananalangin sa Diyos, bago humarap sa hari, ay binigyan pa siya ng kasulatan na padaanin doon sa mga boundaries na kanyang dadaanan, pauwi doon sa kanyang bayan sa Israel. Binigyan siya ng kasulatan ng hari na payagan siyang dumaan o mag-cross sa mga lupain na hindi nasakop ng kanilang paghahari. Napayagan siyang dumaan. At hindi lamang po yun, mga kapatid, binigyan pa siya ng lahat ng pangangailangan niya na materialis para sa restoration ng wall ng Jerusalem. At after that, naisakatuparan po ni Nehemiah yung layunin niya na pamunuan ang bayan ng Israel na ito'y makapanumbalik sa kanilang normal na buhay. Sabi doon, binigyan pa siya ng mga kahoy na maaring gamitin na pantayo ng kanilang mga bahay at tirahan doon sa kanilang lugar. Binigay ng hari. Grabe po yung pagkilos ni Lord sa buhay ni Nehemiah. Pero mo, humingi lang siya ng pahintulot na payagan siya, pero binigyan pa siya ng hari ng mga kailangan niya sa restoration ng wall ng city of Jerusalem. At hindi lang po yun, mga kapatid. Nagkaroon pa siya ng promotion. After po nun, iprinumot siya ng hari ng Persian.
as governor ng isang province. Sa province of Yehud, isang probinsya na sakop ng Juda. Doon po siya namumuno bilang appointed governor. At sa kanya pong pamumuno, nung sila po ay nag-start na sa kanilang wall restoration, makikita po natin mga kapatid, makikita po natin, kaya nga sabi ko nga, sana all may ganitong leader. Biruin niyo po kung ano pong pagkain ng mga Israelita na tumutulong doon sa restoration ng wall of city of Jerusalem, kung ano pong pagkain nila, yun din ang pagkain niya, siya at ang kanyang sambahayan. Hindi po siya nagdidemand ng pagkain ng isang governor. Can you imagine that, di ba? Mga kapatid, grabe, di ba? Ordinaryong pagkain din ang kinakain nilang buong pamilya niya. Hindi siya nagdemand kahit isa siyang gobernador. Ordinaryong pagkain po ang pagkain niya. At sabi po dito, yung total po na nabihag ng Babylonian Empire nung kapanahonan na yon ay umabot po ng 42,360. At nung sila po ay bumalik, ang mga Israelita, ang bayan ng Diyos ay bumalik sa kanilang lupain, ang mga natipon na mga awit sa pangunguna ni Nehemiah ay mapababae at lalaki ay nagkakaroon ng bilang na 245. Ang alipin naman po na babae at lalaki ay 7,337. Hallelujah. At dito makikita natin mga kapatid, sabi ko nga, sana all, napapasana all ako kasi grabe yung pamumuno niya as governor, hindi talaga siya corrupt. Kasi biruin mo kasi nai-relate ko po sa sitwasyon natin ngayon. Hindi ko po talaga maiwasan kasi nakaka-inspire yung kanyang pagiging leader dito. Makikita natin bilang leader. Then, sa maiksing kwento, nakabalik na po sila na paggawa nila yung wall of Jerusalem, na-restore na nila. At sila ay nagtutulong-tulong. At habang sila po ay aayos ng wall of Jerusalem, mayroon pong nag-arise na mga oposisyon. Mayroong humahadlang. May mga opposition din po habang nire-restore nila. So, alam nyo po, every time na mayroong nag-arise na mga opposition upang hadlangan yung pagtatayo nila ng wall ng Jerusalem, ng city of Jerusalem, lagi siyang lumuluhod. Nagpe-prayer and fasting po siya, mga kapatid. Dumudulog siya, humingi siya ng guidance sa Panginoon. At every time na gagawin niya po yun, mayroong clear na guidance ang Lord sa kanya. At yun nga po, sabi dito, sa pamamagitan ng tulong ng Panginoong Yahweh sa bayan ng Diyos at sa pangunguna ni Nehemiah, within 52 days, grabe, natapos nila, na-restored nila completely yung wall ng city ng Jerusalem. Amen? At dumating na nga po tayo sa point na inutusan ni Yahweh si Nehemiah na tipunin ang bayan ng Diyos. Ito po yung Bible passage natin ngayon na binabasa. Sabi dito, Nehemiah, Jewish leader in 5th century BC, who served as cupbearer to the Persian king, sabi rito, and rebuilt the city wall of Jerusalem. A task he completed in 52 days during the time of his governing o pagiging gobernador niya sa lugar ng Hiyod, the province of Judah. At makikita po natin dito, Nehemiah was granted permission by King Artaxerxes to travel
to Jerusalem to rebuild the city. At sabi dito, matagumpay. Matagumpay siyang nakauwi. Hallelujah. According to Nehemiah chapter 8 verse 10, God's joy is strength. The verse teaches that the deep, enduring joy rooted in God's love, presence, and promises provides strength and resolve. Hallelujah. Ito pong Bible passage na ito ay kumakatawan po sa tinatawag na spiritual renewal. Pero mas madali po ninyong maintindihan mga kapatid, lininawan ko. Halimbawa, isa akong driver. Meron akong driver's license. Kapag hindi ko po ito na-renew, meaning, nagda-drive ako without license. Kasi considered expired yung lisensya ko, I'm driving without license. Nakukuha nyo po? Ang atin pong Bible passage ay about spiritual renewal. So, kung ako ay nagda-drive at isa akong driver, expired ang lisensya ko, I'm driving without license. Pwede pa akong hulihin ng LTO. At meron po yung kaukulang penalties. Nakukuha niyo po yung naisip parating ni Lord sa message today? Hallelujah! Huwag po tayong malungkot. Sapagkat ang araw na ito ay ginawa rin ng Diyos para tayo ay magalak. Mapalad tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, mapalad tayo. Amen? Bakit? Tingnan nyo mga kapatid ang nangyari sa Mindanao, sa Cebu, sa parting Bicol. May mga ilang panig ng bansa na nakaranas ng matinding lindol. Sa Cebu, ang daming namatay. Di ba? Masasabi natin, mapalad tayo mga kapatid. Bakit? Hindi pa pinahihintulutan ng Diyos na tayo rito ay makaranas ng malakas na lindol na sinasabing magnitude 7. Kasi yung 6.9 is almost 7, magnitude 7 na po yun, yung sa Cebu. Di ba? Mapalad tayo, mga kapatid. Kaya magpasalamat tayo. Ang araw na ito ay ginawa ng Diyos upang tayo ay magdiwang at magsaya. Sapagkat iniingatan tayo ng Panginoon. Hallelujah! Sabi niya rito, spiritual resilience, staying strong through faith. This divine joy is not a fleeting happiness, but a sustaining power that allow believers to face difficulties with courage and faith. Hallelujah! Pag sinabi po dito, divine joy is not a fleeting, o hindi daw po ito panandali ang kaligayahan, yung nais ng Diyos na ibigay sa atin. A fleeting happiness. Hindi siya panandali ang kaligayahan, ang nais na maranasan natin bilang mga mananampalataya ng Diyos. Kundi gusto ng Diyos yung sustaining, yung tuloy-tuloy na kaligayahan na nagmumula sa Kanya ang maranasan natin. Hello mga kapatid, ito yung nais ng Diyos. Di ba? Nangyari po ang bagay na ito sa bayan ng Israel kasi tinelikuran nila ang Diyos. Dineglected nila yung kanilang pagiging bayan ng Diyos. Tinalikuran nila ang Panginoon. Iniwan nila ang pagsamba sa Panginoon. Ang ilan sa kanila ay namuhay na parang isang ordinaryong tao na walang pagkakilala sa Diyos. Anong sabi ng Nehemiah chapter 1 verse 8? Sabi niya, pangangalatin ko sila, sabi sa verse 8 ng chapter 1 ng Nehemiah. Kasi tumalikod sila sa akin, nagkasala sila sa akin. Di ba? Nangyari, nagpangalat po sila sa lahat ng bansa, sa lahat ng panig ng bansa. In verse 9, ngunit, sabi niya, kung sila'y manunumbalik at magsisi, kahit nasa dulong lupain sila, sabi niya,
titipunin ko sila upang bigyan nila ako ng karangalan. Amen? Tayo mga kapatid, ilang bisis na ba nating na-neglect ang gawain ng Panginoon? Ilang bisis na nating na-neglect ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay? Hallelujah! Hallelujah! Sabi niya, stay strong through faith. This divine joy is not a fleeting happiness, but a sustaining power that allow believers to face difficulties with courage and faith. Number 1, resilience, spiritual resilience. And number 2, shifting focus. Sabi rito, it's called people to shift their focus from their weaknesses and failures to God's steadfast nature in victory of His Word, allowing His joy to sustain them. Ulitin ko po, it's called people to shift their focus from their weaknesses and failures to God's steadfast nature in victory of His Word, allowing His joy to sustain them. Hallelujah. Sabi niya, kailangan daw po magkaroon tayo ng shifting o paglilipat. Parang cambio, nag-shifting gear bilang driver. So, kunyari, ang trabaho ko ay nagtutugtog sa worldly, lilipat ako ng pwesto, dito ako kay Lord magtutugtog. Parang ganon lang kadali. Para lang maintindihan natin. Dito, kasi minsan, di ba, lalo na sa panahon natin ngayon, saan ba tayo nakapokus? Sa kasalukuyan, di ba? Marami tayong mga priorities kasi eh. Pero sabi dito ni Mayas, magkaroon daw tayo ng shifting focus sa ating pong buhay pananampalataya. Tulad ng ginawa ng mga Israelita nung sila'y bumalik sa Jerusalem after ng kanilang exile sa Babylonian. Sabi niya, sa kabila ng ating mga weaknesses and failures, to God's steadfast nature and victory of His Word, allowing His joy to sustain them. Pinahintulutan ng Diyos na patuloy pa rin tayo makaranas. Di ba? Kaya nga tayo nandito, sabi ko nga kanina, mapalad tayo mga kapatid. Kasi sa kabila ng lahat ng ating mga negligence sa gawain ng Panginoon, ang ilan sa ating mga kapatiran, ako nga, nalulungkot ako pag nagpipray ako sa Lord kasi umiyak ako na marami na ang hindi natin nakakasama sa gawain. Nakakalungkot. Kasi hindi lamang ako nalulungkot na kukunti tayo, kundi nalulungkot ako sa kung ano ang sasapitin ng kanilang kaluluwa sa pagharap nating lahat sa Panginoon. Doon ako nalulungkot kasi sila yung mga tao na nakarinig na ng magandang balita, nakaranas na ng kabutihan ng Diyos, pero pinili pa rin nila na mamuhay na katulad ng sanlibutan ito. So dito, kailangan daw po tayo mag-shifting ng focus. Ano ba ang pinagkakaabalahan natin sa buhay ngayon? Tayo po ang nakakaalam noon, mga kapatid. Ang Diyos nagbibigay sa atin ng pagkakataon na sa oras na ito, magkaroon tayo ng shifting sa ating focus. Focus ba tayo ngayon sa paghahanap buhay? Hindi naman po yun masama. Basta balanse. Mayroon kang time sa pagtatrabaho mo para sa iyong pamilya at parati kang merong time sa Panginoon. Sabihin na natin, 40-60. Sabihin mo sa iyong katabi, 40-60. Oh, hindi na buong 24 oras o 100%. 60 kay Lord, 40 sa work o sa ibang mga bagay na gagawin natin. Di ba? Pwede po yun, mga kapatid. Hanggang sa dumating po sa time na kaya mo nang magbigay ng 100%. Ngayon, umpisahan natin. Di ba? Kasi hindi naman si Lord namimilit eh. Nasa sa inyo po ang desisyon pa rin. Hindi siya yung Diyos na namimilit. Pero ang Diyos nangungusap sa atin.
sa oras na ito. Hallelujah. Number 3, joy, not guilt. He encouraged them to shift from grief to joy, emphasizing that God's joy, not their guilt of human effort, was their source of true strength. Hallelujah. Pag sinabi po ritong grief, isa siyang, sabihin natin, extreme na kalungkutan o anxiety, parang ganon. Maraming tao na nakakaranas ng ganon, yung extreme na kalungkutan na, tama ba pastora, anxiety na ang tawag doon, pagka malala na, parang nagkakaroon na siya ng mental disorder, Opo, depression. May mga ganon daw po, sabi rito, na nararanasan ang mga tao. Kaya, sabi ni Nehemiah, sabi niya, he encouraged them to shift from grief to joy, emphasizing that God's joy, not their guilt of human effort, was their source of true strength. Amen? Hallelujah! Nakukuha niyo po ba yung nais na iparating dito ni Nehemiah sa bawat isa sa atin? Hindi lamang po ito patungkol sa bayan ng Israel, maging sa atin po. Pinupukaw din tayo ng kanyang mga salita. Number 4, conviction and thirst. As the people heard God's commandment, they were overcome with sorrow and wept, recognizing their past failure to obey God. Hallelujah. Sabi po dito sa banal na kasulatan, ito na po yung time, na si Ezra, isang leader ng pari ng mga praise na kasamahan ni Nehemiah, nung sila ay nagkakatipon na doon sa bulwagan, nagtayo po sila ng isang kahoy na stage sa liwasang bayan ng Jerusalem. Sila ay nagkakatipon-tipon at inutusan si Nehemiah ni Yahweh na i-gather ang mga Israelita nung sila ay nakabalik na sa pagkakabihag from Babylonian Empire. At doon po binasa ni Ezra, isang skriba na pare, na binasa nila yung banal na kasulatan, yung mga batas, yung law na binigay ni Yahweh kay Moses. At nung habang ito'y kanilang binabasa, sabi roon sa sulat ni Nehemiah, mula bukang liwayway, sila ay naroon na at nagkakatipon, at habang tumataas yung araw, kanila itong binabasa. At habang ito ay binabasa at kanilang pinapakinggan, sabi roon sa verse 9 ng Nehemiah chapter 8, sila ay nag-iyakan, nanlumo, umiyak sila. Nagkaroon po ng conviction sa kanilang mga puso. Kaya, nung time pa na yon, tumayo bilang leader si Nehemiah sa kanilang harapan at sabi niya, in verse 8 and 10, sabi niya dito sa verse 9, nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban at sila'y umiyak. Ang araw na ito ay banal para kay Yahweh na inyong Diyos. Kaya't huwag kayong malungkot o umiyak, wika ni Nehemiah na gobernador ni Isra, na pari at dalubhasa sa kautusan. At ang mga Levita na nagpapaliwanag ng kautusan, sinabi nila sa mga tao, umuwi na kayo at magdiwang, kumain kayo at uminom ng bagong alak, bigyan ninyo ang mga walang pagkain at inumin sapagkat ang araw na ito ay banal para kay Yahweh. Kaya huwag na kayong malungkot. Ang kagalakang dulot ni Yahweh ang magpapalakas sa inyo. So dito po dumating na sa point na nagbigay na ng word of encouragement si Nehemiah as leader. So pinalakas niya yung kanilang loob kasi nagkaroon po sila ng
kalungkutan dahil mahabang panahon po nila na hindi pinaglingkuran, sinamba ang Diyos. Maaring sa atin, lagi tayo nandito, pero hindi natin napaglilingkuran si Lord ng tama. Hallelujah! At sabi rito, panlima, conviction and thirst. As the people heard God's commandments, they were overcome with sorrow and wept, recognizing their past failure to obey. Ito po yung immediate solution na ginawa ni Nehemiah. Number 5, a holiday. Holiday. A holiday. Holiday, sabi niya. Nehemiah reminded the people that he was not a day for continued mourning, but a secret peace day for the Lord. Sabi niya. Di ba sabi niya, umuwi na kayo at magsaya kayo. Huwag na kayong malungkot. Sapagkat ang araw nga na ito ay ginawa ng Diyos para kayo ay magsaya. Dahil kayo ay nakabalik na. Parang ganon yung nais niyang i-voice out sa kanila. Kaya nga, huwag na kayong malungkot, sabi niya. Magdiwang kayo, magluto kayo ng masarap na pagkain at kung walang mga pagkain at inumin, ay bigyan ninyo. Ano pong nakikita po ninyo dito? Di ba nagtuturo ang isang leader sa kanyang mga nasa sakupan ng generosity? Magbigay kayo doon sa mga wala. Di ba? The law of the Lord ay hindi siya isang rule o kaya isa siyang matatawag natin na batas para maging caring ang bawat isa sa atin o ang mga Israelita during that time. The law of the Lord is about caring one another. Nakuha niyo mga kapatid? Bagamat ito ay tumutukoy, nagre-represent sa spiritual renewal na sinasabi ko kanina pa, dito nagtuturo din si Nehemiah about sharing and giving sa mga nangangailangan, lalo na sa mga wala. Lalo na sa panahon ng kawalan. Kasi po sila po nung panahon nila na yon, nakakaranas po sila ng famine, ng taggutom, ng kawalan during that time. Kaya nga po yung mga kasamahan ni Nehemiah, nagdidemand sila kay Nehemiah na bakit wala kaming ganito, walang ganon. Sabi ni Nehemiah, pari-parihas tayo wala. Ako, bilang isang gobernador, kumakain din ako ng katulad ng kinakain ng mga trabahador sa wall of Jerusalem. Kasi nagpapakatay po siya ng mga toro, ng tupa, at maraming manok para mapakain yung mga nagtatrabaho doon sa templo. At sa biyaya ni Lord, sa tulong ni Lord, within 52 days, di ba ang hirap pong gawin nun? Kung titingnan nyo po yan, kapag pinag-aralan nyo po yung wall ng Jerusalem, napakalawak nun mga kapatid. Miles ang po yun, ang hangganan para maikot mo yun. At yun po ay maraming bahagi na may mga ilang gate po yan, ang dami niyan. Marami pong mga gwardiya dyan, nagbabantay po dyan. So, ganun kalawak yung kanilang ginawa, pero kaya po sila tinutuya ng mga ibang tao nung ginagawa nila na yun, during that time na ginagawa nila yun. Kasi parang imposible nilang magawa yun ng ganun-ganun lang kabilis. Pero yun po halos wasak na wasak po yun nung nilusob sila ng Babylonian Empire. At nasakop sila, nagpangalat sila sa iba't ibang panig ng daigdig. Pero within 52 days, nagawa nila sa tulong ng Lord. Very impossible, di ba? Pero sabi nga natin, di ba, walang imposible sa Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, walang imposible sa Diyos. Hallelujah! Woo! Amen? Hallelujah! Sabi po dito sa ating Bible context,
the return from exile, the passage describe a moment of spiritual renewal for the Israelite who had just returned to Jerusalem after their exile in Babylon. Israel reads the law. Israel, the scribe, publicly read the law of Moses, a law that had been long neglected. Hallelujah. Mahabang panahon, ilang years, kung ilang years po sila na nabihag ng Babylonia at ilang years sila na nandoon bilang isang alipin. Ang Babylonian po ay parang, kung hindi ako nagkakamali, ito yung panahon ni Nebuchadnezzar, parang ganon. Siya po yun, yung hari nung time, during that time. At yun nga po, nung nakabalik na sila, sabi roon, Israel read laws and publicly read the law of Moses, the law that had been long neglected, sabi rito. Ito pong kautosan na ito na hindi lamang naman po ito nakatukoy sa isang batas o tuntunin na iniuutos ng Panginoong Yahweh sa bayan ng Israel. Marami po itong uri ng batas na ibinigay ito sa kanila ng Panginoon upang sila'y makapamuhay ng matiwasay. Subalit, dahil nga po sa kanilang katigasan ng ulo, dahil sa kanilang pagtalikod at pagsuway sa Diyos, inalaw ng Lord na sila ay masakop ng ibang bayan, ng ibang bansa. Kaya sabi niyon sa Nehemiah chapter 1, ganun na nga po ang nangyari. Chapter 1 verse 8, Nehemiah 1:8, na kapag sila ay sumuway at tumalikod sa akin, pangangalatin ko sila. Verse 9 sabi niya, ngunit kung sila ay magbabalik loob sa akin, kahit nasa dulong lupain sila ng iba't ibang panig ng bansang ito, titipunin ko sila upang magbigay ng karangalan sa akin. Naniniwala po ba kayo doon, mga kapatid? Ako naniniwala ako na kahit nasaan man tayo, anuman ang ating pinagkakaabalahan, mahaba man yung panahon na naniglik natin yung kalooban ng Lord sa ating mga buhay, naniniwala ako na kayang gawin ni Lord na sa araw na ito, magkaroon tayo ng spiritual renewal to the Lord. Reconciliation baga, sabi ng iba. Sabi dito, tayo po ay ilang bisis na po ba tayong mga naging biktima ng Babylon sa ating mga buhay? Ilang bisis na tayo nabihag ng Babylon sa ating mga buhay? Halimbawa, sa ating mga gadget, sa cellphone, sa work, everything in this world, like Babylon. Ito po yung bumibihag at nagiging sanhi. Marami tayong mga kapatiran minsan na talagang sobra ang pagka-addict sa gadget. Talagang wala na silang time to read the Bible. Wala na silang time to pray with the Lord. Ang tawag po doon, neglected. Hinahayaan natin na sakupin tayo ng Babylonia, ng mga bagay na ito, ng mga gadget na ito, na nagsisilbing Babylonia. Hinahayaan nating wasakin ng mga bagay na ito, yung walls na nagiging shield natin para hindi tayo mapasok ng kaaway. Ano ba yung walls na yon na dapat nating pangalagaan, na nagpuprotekta sa atin? Di ba? Yung presence ng Lord, yung Word of God, yung pakikipag-ugnayan natin sa Panginoon, yun yung ating wall, yun yung ating pananggalang. Di ba? Suotin ninyo in the book of Ephesians, di ba? Sabi niya, suotin ninyo ang inyong mga kalasag. Tama ba, Pastor? Book Ephesians? Yung ating mga kalasag na pandigma. Di ba? Hallelujah.
Marahil ganito po ang nangyayari. The neglected ministry, gathering in the church. Hallelujah. Maraming mga bagay. Marami po tayong napapabayaan at nanineglect. But still, sabi dito, huwag kayong malungkot. Sapagkat ito ang araw na ginawa ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Hello? Ito yung araw na ginawa ng Diyos sa iyo at sa akin. Sabihin natin, ito ang ginawa ng Diyos para sa akin. Hallelujah! Hallelujah! Alam niyo mga kapatid, ang walls represent hope, faith, and identity. The walls represent hope, faith, and identity for every believers of God. Kapag ka ang walls na to sa ating mga buhay ay wala, giba, kahit yung ating identity, di natin malaman kung ano ba talaga ang identity natin sa harapan ng ating Panginoon. Mahirap ma-recognize. Hello? Pero, dahil ang araw nga nito, sabi ko kanina, ay ginawa na ng Diyos para sa iyo at para sa akin, this is wake-up call of the Lord. Wake-up call from God. Ginamit lamang niya ang kanyang lingkod na si Nehemiah as a good servant, good leader. Masasabi ko nga po na bilang leader, kaya sabi ko kanina, sana all may ganitong governor na kahit na siya ay gobernador, hindi siya nag-ask sa Panginoon ng pagkain para sa gobernador, kundi nakikikain siya sa kanyang mga kababayang Israel na tulad ng kanilang mga pagkain bilang manggagawa doon sa kanilang wall ng city of Jerusalem. Nagpapakahirap sila kahit sila ay tinutuya, tinatawanan, imposible ninyong magawa yan sapagkat napakahaba niyan, miles ang layo niyan ng bakod na yan para magawa ninyo. Pero hindi nawalan ng loob, hindi nasiraan ng loob si Nehemiah. Every time na nag-a-arise ang opposition na nagsasabi, hindi nyo kayang gawin yan sapagkat kulang kayo sa tao, kulang kayo sa resources, nananalangin siya, Lord, tulungan mo kami, bigyan mo kami ng guidance upang magawa namin ang nararapat. Ayun. Victory ang nangyari. Victory. Within 52 days, nabuo ang wall of Jerusalem at nakapamuhay na sila ng matiwasay sa loob. At nagtalaga na rin siya ng mga bantay pintuan. At nakabalik sila sa normal nilang buhay. Sabihin mo sa iyong katabi, gusto mo na bang makabalik sa normal na buhay? Woo! Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Gusto ni Lord na makabalik tayo sa normal na buhay sa piling niya. Yung buhay na kasiya-siya, ganap, banal, at nakalulugod sa kanyang harapan. Yun yung nais niya. Yun yung disenyo niya sa atin, mga kapatid. Lalo na ngayon, kabilaan ang mga pangyayari, masalimuot na mga pangyayari sa buhay. Hindi natin alam. Kung mamayang gabi, magkakaroon tayo ng lindol, wag naman po sana, Lord. Di ba? Kasi nangyari na sa iba. Kalooban pa rin ni Lord ang mangyayari, hindi ang kalooban ng tao. Ang prayer lang natin, kung sakaling dumating ito, Lord, i-lead tayo ng Lord kung paano maging ligtas. I-lead tayo ng Lord kung saan tayo pupunta para maging ligtas. I-lead tayo ng Lord sa isang ligtas na lugar. Prayer for divine protection. Yun ang kailangan natin. Wisdom and understanding. Kasi, pag si Lord ang nagbigay sa iyo ng wisdom and understanding, kahit nandyan na yung sakuna, on the spot, hindi ka ma-alarma, hindi ka matataranta kasi
mayroon kang peace of mind galing kay Lord. Amen? Hindi ka matataranta. Magagawa mo yung dapat mong gawin. Baka makatulong ka pa nga sa iba na nangangailangan ng tulong during disaster. Kasi, yung kapayapaan ng Diyos, naghahari sa buhay mo. Yung wisdom ni Lord, naghahari sa buhay mo. Kaya mahalaga po yung palagi na paglapit sa Panginoon in prayer. Si Nehemiah po, kung hindi niyo po nalalaman mga kapatid, isa po siyang prayer warrior. Isa siyang intercessory and prayer warrior. Every time na meron siyang mga difficulties na na-encounter, lagi siyang lumuluhod at nanalangin sa Panginoon. Kaya naman, laging granted yung kanyang mga pananalangin sa Lord. Laging binibigyan ni Lord ng priority yung kanyang prayer. Hallelujah! Ulitin ko po, sabi rito, walls represent hope, faith, and identity. Sabi dito, sa ibang salin, sabi po, ang walls daw po ay simbolo of restoration. The walls is, symbol daw po ng walls ay restoration. Hallelujah. Nais ko pong basahin ang Book of Romans para sa ating conclusion. Book of Romans, verse 2. Sabi dito, in our conclusion, sabi niya rito, nakita niyo na mga kapatid, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, ganap na kalooban niya. Amen? Dito, pinupukaw ng Lord ang ating mga buhay espiritual sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Nagbibigay siya ng paalaala. Ginamit lamang niya yung mga salita rito, yung mga halimbawa rito ni Nehemiah, kung paano niya itinaguyod bilang isang mabuting leader ang kanyang mga nasasakupan bilang leader ng mga Israelita. Naging mabuti siya sa kanyang nasasakupan. Nagkaroon siya ng malasakit at pagmamahal sa kanila. At hindi niya alintana yung pagod at hirap, pag-iinsulto na ginagawa sa kanya. Hallelujah. And 2 Corinthians chapter 5, tingnan po natin. Hallelujah. 2 Corinthians 5:17, sabi po dito, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Ganito po ang inaasahan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen ba mga kapatid? Hallelujah. Last verse na babasahin ko po sa atin po para sa ating conclusion sa umagang ito. Hallelujah. Nawa ang salita ng Diyos ay nakapangusap sa bawat isa sa atin. Na tayo ngayon ay inaanyayahan ng Panginoon na magkaroon ng spiritual renewal sa kanyang harapan. Kung meron mang mga pag-neglect sa ating mga katungkulan sa iglesia, sa gawain ng Panginoon, ay magpatuloy lang tayo mga kapatid. Ang kailangan lang naman natin magsisi, hanapin ang kalooban ng Panginoon at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. The last verse na babasahin ko po sa umagang ito para sa ating pong conclusion, chapter 4, verse 17 to 32. Sabi niya rito, in the book of Ephesians, chapter 4, magandang balita, Biblia, sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo. Huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos, walang kabuluhan ang kanilang iniisip. At wala silang
pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala silang kahihiyan, kunti man lamang. Wala silang inatupag kundi pawang kalaswaan. Hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanang nasa Kanya. Sabi rito, iwasan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na mapapahamak dahil sa masamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at dapat ninyong isuot ang bagong pagkatao na inilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. 25, dahil dito itakwil natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng isang katawan. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw sa halip. Maghanap siya ng marangal na ikabubuhay para makatulong sa mga nangailangan. Huwag kayong gumamit ng masamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo ay makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga nakaririnig. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo, maawain, mapagpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Palakpakan po natin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Hallelujah! Salamat sa mabuting balita na atin pong narinig sa umagang ito, na naway magbigay ito sa atin ng encouragement na tayo'y makapagpatuloy, magkaroon tayo ng spiritual renewal sa Panginoon sa ating paglilingkod. Tayo po'y umawit sa Panginoon. Hallelujah. Sige po kung ano pong prepared siya. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you for your faithfulness, Lord. Hallelujah. We glorify your holy name, Jesus. Na sa akin ay nais mo, ang pinili mo kahit sa madilim mong daan. Tinawag ang aking pangalan, inakin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawa. Laman ng puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Minsan pa from the beginning, ano mo bang nakita
sa akin ay ninais mo. Di ko inakala ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan. Inagin ang kasalanan ko. Hallelujah. Kahit di kailangan sa iyong yakan, ako'y di nabibitaw sa iyong Tawag, laman ng puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako sapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako sapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ika'y paglilingkuran, di mo ako iniwan. Kahit ako ay hindi karapat-dapat, pag-ibig mo ay tunay. Ika'y walang kapantay. Salamat, O Jesus. Tinapos mong lahat, ika'y paglilingkuran. Di mo ako iniwan. Kahit ako ay hindi karapat-dapat, pag-ibig mo ay tunay. Ika'y walang kapantay. Salamat, O Jesus. Tinapos mong lahat sa iyong yakap. Ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa amin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag, laman ng puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay tapat. Minsan pa, sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag, laman ng puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. sa iyong yakap, O Diyos. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako sapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Pag-ibig mo Sa akin ay sapat. Pag-ibig mo sa amin ay sapat. Hallelujah, hallelujah.
Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon. Kami ay nagagalak, O Diyos. Nagpupuri, nagbubunyi. Hayaan mo, Panginoon, O Diyos, Diyos ng kalangitan, Diyos na may likha ng langit at lupa, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, at Diyos sa kasalukuyan. Kami po ay lumalapit sa inyong mahabaging trono sa oras na ito, Panginoon. Nais namin, O Diyos, mag-alay ng aming mga sarili sa inyo pong harapan upang magkaroon kami, O Diyos, ng spiritual renewal sa inyo pong harapan, Panginoon. Kung maraming bagay na ang bawat isa sa amin ay nagkaroon ng neglected, Lord, sa aming mga ministry, sa aming mga katungkulan bilang mga lingkod mo na tinawag sa inyo pong iglesia, Lord, nais namin, Lord, na ma-repress, Lord, ang aming mga buhay espiritual sa pamamagitan mo, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoong Diyos. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na makapamuhay ng may kapayapaan at kagalakan. Totoong kagalakan, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Hindi yung pansamantalang kagalakan na bigay ng sanlibutan ito, Panginoon, kundi isang kagalakan na hindi kayang bilhin ng pera. Isang kagalakan, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak na hindi kayang palitan ng mga bagay na material sa sanlibutan ito, kundi kagalakan, Lord, na nagbibigay ng satisfaction, Panginoon, sa aming mga buhay habang kami ay narito sa lupa. Dalangin ko sa umagang ito, Panginoon, sa lahat ng mga manggagawa, sa lahat ng mga leaders ng bawat iglesia, maging sa aming mga kapatiran na nanonood online, sa Binuyan, sa Buklod Bahayan, sa Sambales, sa Villamuson, sa Bacoor, hallelujah, maging sa Mindoro, hallelujah, Villamuson, at sa DQ1 and 2, lahat ng mga lingkod ng Diyos, lahat ng mga leaders na nakararanas ng mga difficulties, Lord, ng mga pagsubok, ng mga challenges in life. Lord, patuloy kami humihingi ng iyong tulong, ng iyong guidance, Panginoon, ng direction, Panginoon, na nanggagaling sa iyo, upang kami makapamuhay ng ayon sa inyong pong kalooban. Sa bawat isa, O Diyos, na mayroong mga pag-aalinlangan, Panginoon, Lord, i-restore mo, Lord, yung spiritual life ng bawat isa sa amin. I-restore mo yung aming spiritual life sa inyo pong harapan, Panginoon, na ito ay magkaroon ng renewal, Panginoon, sa inyo pong harapan. Hindi po isang spiritual na expire, Panginoon, kundi isang bagong renew, Panginoon, na spiritual life na sa inyo naglilingkod. Hallelujah! Kundi isang spiritual na nagmumula sa iyo, Panginoon, na handang magpuri, handang sumamba, handang sumunod. Isang espiritu, Panginoon, na punong-puno ng kagalakan sa kanyang paglilingkod, Panginoon. Hindi nang iinawa, bagkus siya ay nagagalak na tumulong, siya ay nagagalak na magtrabaho sa inyo pong gawain, Panginoon, at hindi tinitingnan yung mga obstacle na kanyang pinagdadaanan, yung mga difficulties, Panginoon, sa kanyang buhay, mga challenges, kundi naroroon, Lord, yung kagalakan at kapayapaan na nagmumula sa iyo. Lord, we pray in the name of Jesus na ito po ay maranasan ng bawat isa, Panginoon, lalo na sa aming mga kapatid na leader ng bawat outreaches, Panginoon, ng Share the Word Apostolic Ministry International. Lord, allow, Lord, na may experience na yung mga anak, Lord, ang kagalakang ito, yung tunay na kagalakan, yung nagdiriwang na kagalakan na katulad ng sinasabi ni Nehemiah na magdiwang kayo at magalak sapagkat ang araw na ito ay holiday na ginawa ng Diyos para sa inyo. Kaya, hayaan mo, Lord, na ma-experience, Lord, ng iyong mga anak sa umagang ito, ang kagalakan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Magkaroon, O Diyos, ng spiritual renewal ang iyong mga anak, Panginoon. Tulungan mo sila, gabayan mo sila, O Diyos, na makapanalangin araw at gabi, Panginoon, upang patuloy, O Diyos, na ang iyong kalooban, Lord, ay kanilang masunod. Upang ang iyong kalooban, Panginoon, ay kanilang malakaran. At ma-restore, Lord,
yung wall na wasak, Panginoon, sa kanilang mga buhay upang maprotektahan, Lord, ang kanilang spiritual life every day and night, Panginoon. Magkaroon, Lord, ng guard, Panginoon, ang aming mga spiritual life through your word. Hallelujah. Through your guidance, Lord. Magkaroon ng guard o protection, ng wall, ng bakod, Panginoon, ang aming mga buhay Kristiyano sa mga bagay sa libutan ito upang hindi kami mapasok, Panginoon, ng enemy. Magkaroon kami, O Diyos, ng kasipagan sa pagdalo sa mga gawain sa inyo pong iglesia. Magkaroon kami ng time, Panginoon, to seek your purpose in life. Salamat po sa umagang ito, Panginoon. Ibinibigay namin sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat at ang katugunan. Ngayon pa lamang kami ay nagpupuri at nagpapasalamat na ang bawat isa ay makaranas, Panginoon, ng tulad ng naranasan ng mga Israelita, Panginoon, sa panahon ni Nehemiah. Kayo po ang magpala sa lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay, Panginoon. Alam namin na wala pong imposible sa inyo. Kayo po ang siyang patuloy na pinagkakatiwalaan namin sa buhay ng bawat isa na magbigay ng pagpapalang espiritual at magkaroon ng restoration sa kanilang spiritual life. In the name of Jesus, ay amin pong kiniklaim na ang lahat ng ito ay magkaroon ng katugunan at katuparan sa buhay ng bawat isa. Sa inyo ang lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.